The Billionaire's Instant Bride, Part 6. Nakahinga na ako ng maluwag nang tuluyang magsiuwian ang mga bisita. Tapos na ang selebrasyon sa peking kasal namin ni Mr. Moler. Napaupo na lang ako sa upuan at kulang na lang ay maglupasay ako sa sahig dahil sa labis-labis na pagod na naramdaman ko. Siguro ay ito na ang epekto ng pagkabigla ng katawan ko sa lahat ng nangyari. Sa stress, sa pagod, sa gulat, lahat-lahat na. Hindi ko nga inakalang makakaya kong gawin ang lahat ng yun kanina. Isinuko ko pa yung first kiss ko. Iba talaga ang nagagawa ng takot sa isang tao. Well, mas pipiliin ko pang isakripisyo ang halik ko kaysa sa mismo magiging kinabukasan ko at ng pamilya ko. You did well. Sambit ni Mr. Moler sa akin na nasa tabi ko lang. Give me your bank details later. And I will wire you the partial payment. Dagdag niya bag sumandala sa upuan. Pero wag mo munang isipin yun ngayon. We still have to find a way to escape my lolo. Napatungo ako sabay tingin sa mesa kung nasaan ang lolo ni Mr. Moler. Kasalukuyan nitong kausap ang mga nagpapanggap kong mga magulang. Hinihintay na lang namin na matapos sila sa kung anuman ang pinag-uusapan nila. Hindi na rin namin kailangan pang mabahala dahil sabi ni Mr. Moler ay trained actors and actress ang mga yon. Have you thought of an excuse already? Tanong nito sa akin. Ang tinutukoy niya ay kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko dahil kailangan kong manatili sa pamamahay niya ng ilang araw hanggang sa bumalik lang ng Europe ang lolo niya at makuha niya ang money niya rito. Yes sir, sagot ko sa kanya. Sasabihin ko na lang po sa mga magulang ko na na-hire ako sa kumpanya niyo. At ang rason kaya hindi ako makakauwi agad ay dahil urgent ang hiring niyo at kailangan na magsimula agad. Paliwanag ko at nakita ko ang pagsilay ng ngisi sa labi niya. Good. Mukhang pwede ka rin sa ganitong linya ng trabaho, Miss Christine. Anino pa bago ako tiningnan sa aking mga mata. It seems like you're also good at lying to people. Hindi ako agad nakasagot. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi ako katulad niya. Pero sa ginagawa ko ngayon ay wala na kaming pinagkaiba. Sa totoo lang ay nagigilty ako sa ginagawa namin. Pero kaya kong tiisin yun. Masiguro ko lang na mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ang pamilya ko. Lalo na ang mga magulang ko na halos buong buhay nang nakalubog sa kahirapan. If lying would take me closer to my dreams, sir, then pipiliin kong mamuhay sa kasinungalingan. Sagot ko na lang sa kanya bago ko naikuyom ang kamay ko. Hindi ko mapigilan ang pagbigat ng nararamdaman ko. Naninikip ang dibdib ko sa naging kapalaran ko sa Maynila. Hindi ganitong trabaho ang gusto ko, pero ito ang binigay sa akin. Ano? Hindi to ibinigay. Parasahan tong ibinagsak sa akin. Pero dahil nandito na to, ay wala na akong magagawa pa, kundi ang tanggapin to. Ang mahalaga sa akin ngayon ay may maihain ako sa mesa at may maipadala akong pera sa pamilya ko. Iyon naman ang pinakarason kung bakit ako lumuwas. Tama, yun na lang ang iisipin ko at ang hindi na masyadong bumigat ang loob ko. Ilang araw lang naman eh. Ilang araw na pagtitiis lang. Sa oras na bumalik na ang lolo Mr. Moler sa Europe at makuha na niya ang mana mula rito ay babalik na ulit sa dati ang lahat. Iho, mauna na kayo sa bahay. I won't be coming home tonight. Nakangising sabi ng lolo ni Mr. Moler sa amin bago siya bumaling sa akin. I will be staying in my hotel. Enjoy the night. Makahulog ganitong sabi bago kumindat sa akin. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko nang maintindihan ko ang ibig niyang sabihin. May kung anong bumara sa lalamunan ko bago ako napatingin kay Mr. Moler at walang emosyong nakatingin sa kanyang lolo. Iilan na lang kaming natitira sa venue. Nagpaalam na ang mga magulang ko kanina na uuwi na ang mga to. Pero ang totoo ay itinaboy na sila ni Mr. Moler bago pa man sila pumalpak. Lalo na't sadyang matanong ang lolo niya. Yes, you should do that, Lo. Sagot niya bago ko inakbayan, sabay ngisi rito. You know, tonight will be our first night as Mr. and Mrs. Moler. Yes, I know that, Iho.
Sagot nito sabay tapik sa balikat niya. Give me twins, okay? Mas lalong nag-init ang mukha ko sa pinag-uusapan nila. Hindi ko lubos akalain na kaya nilang pag-usapan ng mga ganun-ganung bagay. That depends, Lo. We might even give you triplets, if we're in the mood. Natawa ang matanda sa sagot ng lalaki. Hindi ko napigilan ng sarili ko at marahan ko siyang siniko. Uriel, ano ba? Nakangusong saway ko sa kanya. Sobrang lakas pa ng kabog ng dibdib ko dahil tinawag ko siya sa pangalan niya. Pero kailangan kong gawin yun para mas kapani-paniwala ang pagpapanggap namin. Nakakaya sa lolo mo. It's okay, iho. That's to be expected. Nakangiting sagot pa ng matanda. Ano pa bang gagawin ng mag-asawa sa unang gabi nila, di ba? Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi kayo nag-set ng honeymoon niyo. Hilaw akong napangiti at peking tumawa. Busy po kasi si Uriel. And it would be impractical kung aalis na lang kami basta-basta when I still have tons of work to do. Sagot ko sa kanya. But he did promise to fly me to Bali for our honeymoon as soon as he finishes her workload. Dagdag ko pa bago pa simpleng nilingon si Mr. Muller dahil hindi niya ako sinabihan na sabihin yun. Yes, that makes sense. O siya, mauna na kayong umuwi. I'll go home after you. Sambit ito at naramdaman ko na lang ang paninigas ng braso ni Mr. Muller. Nang tinan ko siyang muli, ay nakita ko ang saglit na pag-igting ng panga niya. Wala rin kasi sa plano ang isama niya ako pabalik sa bahay niya. Okay, Lolo. Alis na kami at late na rin. Mabilis na sagot nito. My wife's probably tired right now. Balambing nitong sabi bago siya tumingin sa akin at matamis na ngumiti. Pero alam kong sa likod ng ngiting yun ay ang nagpupuyos niyang inis at galit dahil mukhang hindi umaayon sa plano niya ang mga nangyayari. Kung okay lang po sa inyo, Lolo, mauna na po kami, sambit ko. Ang napag-usapan kasi namin ay mananatili muna ako sa isang hotel at doon na magpapalipas ng gabi. Kinabukasan ay maaga akong aalis para umuwi sa probinsya namin para kumbinsihin ang mga magulang ko na mayroon na akong trabaho at kailangan ko nang manatili sa Maynila sa lalong madaling panahon. Pero sa nangyayari ngayon, mukhang mahihirapan kaming gawin yun dahil mukhang tutok ang lolo niya sa aming dalawa. Yeah, sure. You should go at nang masulit niyo ang unang gabi niyong dalawa. Let's go. Alok ni Mr. Muller bago bumaba ang kamay niya sa bewang ko. Sabay hila sa akin. Halos manigas ang katawan ko dahil sa mainit niyang kamay na nakahawak sa bewang ko. Tumango lang ako sa kanya at hinayaan ko na siyang tangayin ako. Wala rin siyang nagawa kundi ang pasakayin ako sa limousine dahil nakatingin sa amin ang lolo niya. Pagkapasok ko ay may nakita kong 3 kalalakihan na kaidaran lang yata ni Mr. Muller. Nakasuot ang mga to ng puting Amerikana. Mukhang kasali rin sila sa seremonya kanina. Hi! Bati sa akin ang medyo singkit na lalaki. At nang umiti ito ay halos mawala na ang mga mata. Good job back there. Anya at bumungis-ngis pa. You're such a good actress. Segunda naman ang isa na moreno at naka-army cut ang buhok. Hindi talaga maiisip ng iba na nagpapanggap ka lang. Yes, tama siya. Mukhang hindi talaga kami nagkamali na ikaw ang kinuha namin. Sabat naman ang isa na tila pamilyar sa akin. Tingin ko ay nakita ko na tong mga to kung saan. Magandang features ng mukha nito, lalo ng hubog ng panga. Baka kala nyo nakalimutan ko ng kapalpakan nyo. Natahimik silang 3 at napatingin kay Mr. Muller, nakakapasok lang. You almost ruined everything. Umalingaw-ngaw ang malaki at malalim niyang boses sa loob ng sasakyan. Tila mga tutang takot ang 3 at mabilis na napayo ko. Doon pa lang ay masasabi ko nang hindi basta-bastang tao si Mr. Muller. Mukhang hindi ito nagbibiro sa mga sinasabi niya sa akin. Siya ang klase ng taong hindi ko basta-basta pwedeng banggain. Well, at least natapos na, di ba? Sagot ng lalaking singkit sabay ngiti ng hilaw. Kayo? Pasigaw kong sambit sabay turo sa kanila. Bigla akong nakalimutan si Mr. Muller dahil sa napagtanto ko. Gusto kong sabunutan ang sarili ko dahil hindi ko agad nakilala ang 3 lalaking nasa harapan ko. Kayo ang dumukot sa akin, no?
Dagdag ko at naniningkit ang mga mata ko. Hindi ko maitago ang inis na nararamdaman ko. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala sana ako sa sitwasyong to ngayon. Kung hindi lang sana sila pumalpak, di sana hindi hawak ni Mr. Muller ang leeg ko. Hindi akong humampas sa batok mo. Mabilis na sagot ng singkit na lalaki, sabay turo sa naka-army cat nitong kasama. It's him, Logan. Siya ang humampas sa batok mo. Mabilis na napatingin sa akin ang lalaking itinuro nito at pinakilala bilang si Logan. I had to do it. Kasi ang ingay mo eh. Paniwanag niya sabay iwas ng tingin. We didn't want to draw attention, so that's why. Yes, it might ruin us, especially my image. Segundo naman ang isa pa sa kanila. At kasalanan ko pa na nag-ingay ako. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. You abducted me. We had no choice. Akala naman ikaw yung sinasabi ni Bonnie since you matched the description. Sagot ng singkit bago nag-iwas ng tingin nang mapabaling kay Mr. Muller na nasa tabi ko lang. Hindi mo lang ba kayo magsasorry sa akin? Tanong ko at hindi napigilan ang paggulo ng dugo ko. Naikuyom ko ang magkabila kong kamay bago sila pinaningkita ng mga mata. Dinamay niyo ako sa gulo niyo. Hindi ako makapaniwalang mas inuna pa nilang depensa ng sarili nila kaysa ang humingi ng dispensa. Well, hindi natapos ni Logan ang sasabihin niya nang biglang sumabad si Mr. Muller. Why would they apologize to you? When their mistake gave you an opportunity to reach your dreams faster than you planned. Sambit nito habang walang emosyong nakatingin sa akin. Their mistakes brought you closer to your goals, Miss Christine. Dapat nga ikaw pa ang magpasalamat sa kanila. Napawag ko sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwalang ganun ang tingin niya sa sitwasyon. Imbis na sumagot ay kinuyom ko na lang ang mga kamay ko, sumayo ko at nang hindi ko makita ang pagmumukha nila dahil baka kung ano pa ang masabi ko. Hindi ko pa naman sila kilala. Hindi ko alam kung ano ang kaya nilang gawin sa akin. Pero gustong gusto ko talagang sagutin si Mr. Muller. Akala niya ba talaga blessing sa akin ang makilala siya? Hindi. Mas gugustuhin ko pang gumapang kakatrabaho kaysa manloko ng tao. Pero ano pa bang magagawa ko? Wala na. Ang pwede ko nalang gawin ay sakyan ang panloloko nila hanggang sa matapos to.